Inaresto ng kanilang mga kabaro ang 6 na pulis Maynila na ginawa umanong modus ang pagnanakaw sa mga residente ng Makati. At kung hindi susunod, bubugbugin o kakasuhan. Nasa frontline. Yung gabay natin sa ating mga tauhan based doon sa mga insidenteng nangyari, so, nainiwala pa rin ang buong hanay ng kapulisan na mayroong 99.9% na mga mabubuting kapulisan. Yung mga pulis na maaasahan at yung mga kapulisan nating may integridad sa trabaho. So, in-remind natin sila na patuloy nilang gawin yung tama, magtrabaho in accordance with the law. At kung ano yung mga instructions ng aming Chief PNP, aming Regional Director, District Director, to do what is right, to do in accordance with the law, gawin lang ang tama, yun po ang sinusunod natin. Sir, on the personal note, sir, bilang kuya o kuman ng mga police to, sir, ano po yung naging guidance sa kanila? Yun, gina-guide natin sila. Palaging word natin sa kanila, just do your job, do it well, do it right, and do it with commitment and passion. Kasi pag nagkaroon tayo ng pagmamahal sa trabaho, pag nagkaroon tayo ng pagmamahal sa serbisyo, yung integridad kasi, kaya nga nilalagay natin, iniisip namin palagi na yung aming inspirasyon sa buhay sa aming pamilya. Kasi, ang pinakaunang maging proud sa amin is yung pamilya namin kapag nakagawa kami ng mabuti. Dahil kami ay isang huwaran at mabuting pulis. Sir, yung kabilang siyempre sir, alam naman po natin na yung iba yung mga effect, gusto ng malalaking accomplishment, sir. Lalo na sa yung regarding sa anti-drug operation. Kayo po sir, ano po yung instruction niyo po sa mga operatiba? Trabaho lang. Balikan natin ulit. Trabahuhin natin ang tama. Yun ang guidance natin sa kanila. In accordance with the law, proseso, yung sa police operational procedure, dapat sundin yun. Kasi kapag we are in accordance with the law, at isa dyan, ang sinusundan natin is yung konsensya. If we have good conscience in terms of service, hindi tayo mapapahamak. Dalawa yun, pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa tao na sinuservisyohan. Bawal ang pag-aabuso. Kaya nga, in the government, yung police kasi is a frontline services of the government in terms of peace and order and public safety. Kaya nag-i-exist ang police dahil sa pagserbisyo sa mga mamayan. So gawin na natin ang tama. Gawin natin in accordance with the law. Sir, dito po sa Tondo, sir, you are gaining trust. Gaining, sir, sa kanila. Ano po, sir, ang sa mga operatiba, para magtuloy-tuloy, sir, yung magandang tiwala na nabubuo nyo ngayon, sir, sa Tondo. Lalo-lalo na yung mga residente, malayang nakakapagpadala ng mga informasyon sa inyo, sir. Sunod-sunod na yung ating accomplishments. Nung last time na nag-info tayo, nag-number 1 tayo in terms of drug operations. Bakit? Kasi dito sa tiwala ng mga mamamayan dito sa Tondo, sa ating kapulisan. Sila na ngayon yung aming BIN, yung Barangay Intelligence Network natin. Na dahil sa tiwala nila, nagsasend na sila ng mga informations, videos, pictures, and informations doon ng mga drug pushers sa area. Kaya marami tayong nahuli na mga nagbabiolate in terms of drugs dahil doon sa tiwala nila. We are carrying the badge and we are carrying the name of the Philippine National Police. Kaya lang sabi natin sa ating mga tauhan, mayroon pa rin 99.9% na mga mabubuti, magagaling, at may mapagmamahal sa Panginoon ng mga kapulisan natin. Kaya yun yung natin. Kung mayroong mang 1% na gumawa ng hindi ka nais-nais sa Philippine National Police ay nag-tarnish ng pangalan ng Philippine National Police, babaguhin nyo ng 99.9
na mga mabubuting pulis. Sir, ang ating Chief PNP, si General Narcates, check natin sir, napakahigpit pagdating sa mga scalawags, sa kabulastugan illegal operations ng mga scalawags. Sir, napakahigpit na sir. Ano po ang masasabi niyo sir? Sinusundan natin ang hakbang ng ating Chief PNP. Kaya sinimulan ko dito sa station. Nung pakupo natin, inuna natin ang paglilinis. Ano ang sinabi natin sa ating mga kapulisan? Kung gusto nating baguhin ang Tondo, simulan natin sa bawat sarili natin. Yun ang pinaka-effective. We can enforce the law kung tayo magsisimula sa ating kapulisan. Paano tayo makapag-enforce ng law kung nagbabiolate ng ating kapulisan? Okay. Nagpa-implement tayo ng mga ordinansa, dapat unang sumunod is yung ating kapulisan. Ngayon naging effective ito kasi nakikita ng mga tao dito sa Tondo na yung mga pulis dito sa Rahabago Police Station na disiplinado. Wala kang makikita dito na kapulisan ng Rahabago Police Station na hindi nag-helmet. We will impose no helmet. Yung pagsusuot ng helmet sa kalsada, dapat manguna muna yung mga pulis. Maging set an example first before you implement. Sa mga batang Tondo, maraming salamat sa inyong suporta at tiwala. Ngayon nagme-message kayo sa amin, nagbibigay ng mga confidential informations that it only shows that you have trust to our Philippine National Police, especially in Rahabago Police Station. Marami na kaming informations na natatanggap dahil sa mga ipinigay ninyo at yun ay nagpapatunay na may tiwala kayo sa amin. At bilang hepe ng Rahabago Police Station dito sa Tondo, makakaasa kayo na patuloy naming gawin ang aming mandato bilang alagad ng batas para maserbisyuhan at mapanatili na maging ligtas, maayos at mapayapa ang Tondo na nasasakupan ng Rahabago Police Station.